We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbaga malem, maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, 24 days na lang bago ang Pasko. Damhin natin ang diwa ng Kapaskuhan ngayong unang araw ng Disyembre kasama ang Pangasinan State University Choral na maghahati ng mga awiting pampasko. At para naman ipasyal tayo sa kabubukas lang na Christmas pasyalan sa Manawag, Pangasinan, makakasama natin live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? December 8, 9, Chris, ramdam na ramdam ng diwa ng Kapaskuhan dito sa bayan ng Manawag, Pangasinan dahil ngayong araw ay formal ng bubuksan sa publiko ang kanilang napakagandang Christmas village na Candleland-inspired. Anumang oras din ay paiilawan ng kanilang kumukuti-kutitap ng mga Christmas lights decoration dito sa kanilang bayan. Alam mo, sa mga oras na ito, napakarami ng mga nag-aabang, mga kapuso natin na nag-aabang sa formal na pagsisimula ng programa. Actually, Chris, 4:30 p.m. ay nagkaroon na ng parada sa palibot ng plaza, sa palibot actually ng town proper. At pagpatak nga ng alas 6 ay formal nang magsisimula yung programa. Ipakita ko lamang, Chris, yung sitwasyon ngayon dito dahil Candleland-inspired. Sabi nga ng lokal na pamahalaan, yung Christmas theme ngayon ay dedicated para sa mga chikiting dahil syempre kapag sinabing Christmas, ang pinaka natutuwa dyan ay syempre yung mga chikiting, mga bata. Kaya naman sa mga oras nga na ito, napakaraming mga bata ang nakaupo na at naghihintay na sa formal na pagsisimula. Highlights syempre ng kanilang Christmas Village, Candleland-inspired, yung kanilang napakataas na Christmas tree. Alam mo, kakaiba yung kanilang Christmas tree dito dahil yung kanilang 35th na Christmas tree ay napapalamutian yan ng napakaganda at napakamakulay na mga candies. Ayan, meron pa dyan mga donuts, cupcakes, mga lollipop. Talagang yung mga favorite ba ng mga chikiting. Aside sa kanilang Christmas tree, meron din silang Belen na Candleland-inspired. Alam mo, patunay daw yan na ang Paskong Pinoy ay walang kasing ganda, walang kasing kulay, at walang kasing tamis. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala sa Dagupan City, petisyon para sa taas pasahe ng tricycle, inihahain ng iba't ibang toda. Ang detalye sa report. Mula sa 10 piso na minimum fare, naghain ng fare increase petition ang iba't ibang tricycle operators and drivers association sa Dagupan City. 25 pesos na minimum fare ang hiling na maaprubahan ng iba't ibang toda. Pero sa amin, kung ang minimum namin 25, para sa aming tricycle, okay na yun. Mahigit 6 taon na rin daw ang 10 pesos na minimum fare. Hindi na rin ito naaayon, lalo pat malaki na rin tinaas sa presyo sa kada litro ng gasolina. Mahal ng gasolina eh. Oo, mas maganda. Suportado ng Public Order and Safety Office ang fare increase petition. Pinag-aralan namin, punta kami sa mga ibang bayan, punta kami sa Ordaneta, punta kami sa Lingayen, Binmali, mga malapit bayan. Pinag-aralan namin kung paano yung fare nila sa tricycle. Mahal yung gasolina?
Opo. Naintindihan mo yon? Isinumitinan ng Poso ang petisyon sa tanggapan ng City Administrator bago iakit sa sangguniang panlungsod. Samantala, hindi na nakakabiyahe ilang taxi driver dahil sa kakaunting pasahero sa Dagupan City. Ayon sa pamunuan ng taxi terminal, tuwing weekend lang malakas ang operasyon ng taxi habang mahina naman sa weekdays. 15 taxi unit lang ang ipinapasada, nakatenggang ilang unit dahil sa matumal na biyahe. Hindi pare-pareho ang araw. May araw na mahina talaga. Nananatili sa 40 pesos ang flag down rate sa taxi, 2 pesos sa kada minuto at dagdag 13 pesos sa kada kilometro. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Apektado naman ang mataas na presyo ng bigas ang ilang puto producer sa Calasiao, Pangasinan. May ulat si Claire Lacanilaw. Ang sarap at linamnam ng puto Calasiao ang binabalik-balikan ng mamimiling si Jane Laguardia mula sa Jacinto, Pangasinan. Tiyak na hindi raw mawawala ang puto Calasiao sa kanyang handa ngayong Kapaskuhan. Nananatiling nasa 110 pesos ang presyo ng kada kilo ng plain puto habang 130 pesos naman ang kada kilo ng puto with cheese. Opo, pag nagagawin dito sa Calasiao po, bumibili kami ng puto dito kasi yung puto nila dito masarap. Ayon sa ilang puto producer, unti-unti nang lumalakas ang industriya ng puto, lalo na ngayong Kapaskuhan at sa nalalapit na selebrasyon ng Puto Festival. Pero ang problema at nakakaapekto sa ilang puto producers ay ang mataas na presyo ng bigas na pangunahing sangkap sa paggawa ng puto. Kung kami lang, gustong-gusto ko nang magtaas talaga dahil sobrang tumaas ang bigas, sobrang tumaas ang asukal. So parang mali na po yung kinikita ngayon, hindi tulad noon dati. Medyo malakas sana. Sa ngayon, aabot sa 60,000 na puto ang kanilang nagagawa kada araw. Inaasar na dodoble pa ang kanilang produksyon sa pagsapit ng Kapaskuhan at kapistahan. Makakatulong po sa amin gawa ng marami rin dadayon tao, maraming bisita. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Puspusa na ang paghuhukay ng karagdagang drainage canal sa bahagi ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Pansamantalang isinara ang bahagi ng kalsada upang bigyang daan ang konstruksyon. Matagal na raw problema ng Barangay Anolid ang baha. Ayon sa barangay, sinimula ng proyekto noong Pebrero na target matapos ngayong buwan. Mga karagdagang pulis ipinakalat sa mga heritage sites sa Vigan City habang papalapit ang Kapaskuhan. Sundan sa ulat ni Ivy Hernando. Peak season na naman sa sektor ng turismo sa Vigan City dahil sa nalalapit na Kapaskuhan. Ngayon pa lang, ramdam na ang pagdagsa ng turista tuwing weekend, mapalokal man o foreign tourist. Kaya ang Vigan City Police Station, mas pinaigting ang seguridad. Dinagdagan din ang puwersa ng kapulisan sa heritage site. Nag-umawa po tayo ng deployment plan kung saan i-prep po natin yung mga occurrence ng incident. Lalo pag mga ganitong season kasi, expectedly dadami yung incident. Maliban sa tourist police sa Calle Crisologo, may mga itinalaga rin sa Plaza Burgos, Plaza Salcedo, maging sa Central Business District ng lungsod sa Quezon Avenue. May SWAT team din at ang Tactical Motorcycle Riding Unit. Sila po, mobile po sila kahit sa mga eskinita, pwede po silang tumakbo in cases man lang na may mga incident po tayo. Hindi lang daw ito para sa seguridad ng mga turista, kundi pati na rin ang mga negosyante at tanggapan sa lungsod. Mas panatag po kami ng mga seller, ma'am, lalo na po yung mga may-ari nito pag may mga pulis po na nakaantabay dito sa amin. Siyempre ado ti tao, ado ra kitay masasamang loob nga aglipana. Base sa deployment scheme ng kapulisan, 70% ng kanilang puwersa ay itinatalaga sa labas upang magbantay at magbigay seguridad sa publiko. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mga kapuso, sa LU, humanda sa star-studded Pasko sa Kapitolyo, mamaya na yan. Huwag palapasin ang pagkakataong makasama ang inyong paboritong kapuso stars na sila Rocco Nasino, Mikey Quintos, Matt Lozano, Riel Lomadilla at Jenny Gabriel. Alas 7 ng gabi sa Provincial Capitol Building, San Fernando City, La Union. Ikalabing-anim ng Disyembre.
Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Halos 100 delinquent taxpayers hinahabol ng Calasiao Municipal Treasury Office dahil sa hindi pagbabayad ng real property tax. Narito ang report. Aabot sa 40,000 ng real property taxpayers sa Calasiao, Pangasinan. Pero halos 100 dito ang hinahabol ng Municipal Treasury Office dahil sa pagiging delinkwente o hindi pagbabayad ng buwis. Ilan sa kanila, mahigit 11 taon nang hindi nakakabayad. Yung highest so far, 28,000 for the residential. Yung iba naman may mga 10,000, mga ganun po. Nahahati sa agricultural, commercial at residential ang kategorya ng taxpayers. Karamihan umano sa mga delinquent kabilang sa residential category. Malaki rin umano ang tsansa na meron pa rin hindi nakakaalam kaugnay sa pagbabayad ng real property tax. Mostly yung mga reason ng mga kwan namin, namatay na yung nakapangalan doon sa tax deck, yung mga anak hindi po, yung iba nasa abroad na po, kaya yun po ang kwan. And then the others talagang wala pong pambayad. Hanggang ngayong taon, epektibo pa ang 20% discount sa bayad ng real property tax. 10% discount na lang kapag sa susunod na taon magbabayad. May penalty si Mary Grace dahil sa hindi pagbabayad ng RPT sa nakalipas na taon. Nag-ipon daw siya para lang makabayad. Para walang penalty. Para kung natutulog wala nang iniisip na nabayarin. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Tumulak na sa paanan ng Sierra Madre ang rescue team na tututok sa paghahanap sa nawawalang eroplano sa Isabela. Yan ang tinutukan live ni Russell Siborio. Russell? Chris, mahigit 24 oras na ang lumipas pero hindi pa rin natatagpuan ang nawawalang eroplanong may lula na 2 katao dito sa lalawigan ng Isabela. Nagsimula na rin kaninang umaga yung deployment ng iba't ibang government agencies para sa mas malawak na ground search and rescue operation. Binubuo ng PNP, BFP at rescue team ng MDRRMO ang unang grupong tumulak sa Barangay Didian, Palanan, Isabela para sa malawakang ground search sa nawawalang Piper plane na may tail number na RPC-1234 sa Sitio de Pagsanhan na paanan ng Sierra Madre ang target ng rescue team. Sa flight radar app na ibinahagi ng otoridad, natunto ng dinaanan ng eroplano bago ito mawala. Makikitang umalis sa Kawayan City Airport ang Piper plane hanggang sa nagtapos ang track nito sa bulubunduking bahagi ng Palanan. Dito rin sinasabing huling nagkaroon ng komunikasyon sa piloto ng Piper plane. Talagang mahirap sir, yung pinakamataas na bundok namin dito sir sa may parte ng Palanan area, gubat yan sir, puro kagubatan yan sir, Virgin Forest, yung lugar na yon. Kaya siyempre mahirapan silang pupunta ron sir. Tutulong ang Tactical Operations Group 2 para sa air asset. Ayon sa otoridad, nagsimulang mapansin na nawawalang eroplano, lula ng piloto na si Captain Levy Abul II at pasaherong si Irma Escalante, residente ng barangay Dimapnat, Divilacan, nang hindi ito makalapag sa Palanan Airport sa expected arrival time. Ang pamilya sir ng paser, yung asawa niya at anak niyang kolehiyo, nandito sila sa airport kahapon sir, naghihintay. Mangiyak-ngiyak yung asawa niya lalaki kahapon, so wala rin kami may papayo. Sana buhay yung piloto at pasahero. Sa Kawayan City naman, full operational ang paliparan sa kabila ng pagkawala ng Piper plane. Lumapag sa paliparan ng balikbayan na si Agnes mula Dubai na may connecting flight sa Maynila. Smooth naman from Manila to Kawayan. Wala naman mga log-log or something. Fine naman yung weather so far. Chris, alas 11 kaninang umaga naman, 40 miyembro ng Isabela First Mobile Force Company ang tumulak naman pa San Mariano, Isabela para tumulong sa mas malawak na ground search and rescue operation. Pero ayon sa otoridad, mukhang mahihirapan sila na gawin ang kanilang misyon sa paghahanap doon sa nawawalang eroplano dahil sa nararanasang masungit na panahon dito sa lalawigan ng Isabela. Sa mga oras na ito, malakas ang buhos ng ulan at yung pupuntahan nilang lugar para magsagawa ng ground search and rescue operation
matarik at mahirap daw puntahan. At yan muna ang latest mula rito sa probinsya ng Isabela. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Patay sa pamamaril sa Ramos, Tarlac ang 60 anyos na punong barangay at asawa nito. Tutukan sa report. Patay ang isang barangay chairman at kanyang asawa matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang gunmen na sakay ng motorsiklo sa Ramos, Tarlac. Kinilala ang mga biktima na sina Editha Sarzuela, 60 anyos, chairman ng barangay Plastado, Herona, Tarlac at asawa niyang si Edgar Sarzuela, 68 anyos. Ayon sa pulisya, tinambangan ng mga sospek ang mga biktima habang papunta sa barangay Oloy Buaya, Herona. Ayon sa ilang saksi na nakausap ng pulisya, nagbibisikleta ang mag-asawa ng pagbabarilin sila ng mga sospek sa bahagi ng barangay San Juan sa bayan ng Ramos. Nagtamo ng tama sa tagiliran ang chairman habang napuruhan sa ulo ang asawa. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima ukol sa insidente. Sabi nila, yung espiritu kung natin yung pagdadalamhati nila. Through their lawyers, mag-usap-usap po kami. Nakausap namin na hindi mo na daw po sila basta mo siya sasabihin. Nagsasagawa ng backtracking ang PNP sa mga nakalap na CCTV footages upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at kung ano ang motibo sa krimen. Patay ang negosyanteng si Jerry de la Cruz matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa isang quarry site sa barangay 55, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sugatan ang kasama niyang truck loader operator na si Alvin Catalan na patuloy na ginagamot sa ospital. Tumakas ang suspect matapos ang pamamaril. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa motibo ng pamamaslang at kung sino ang salarin. Wala pang pahayag ang kaanak ng mga biktima. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Samantala, araw-araw na nag-iikot ang otoridad sa Baratillo sa Dagupan City para i-monitor ang kalinisan ng bawat stall. Mahigit sa 10 negosyante na ang pinagmulta dahil sa hindi pagsunod sa proper waste disposal. May ilan din na 2 beses nang nahuli at kung uulit pa, posible nang i-revoke ang kanilang permit. 2 beses naman daw sa isang linggo ang garbage collection sa Baratillo. At sa sports, tagumpay ang San Beda Red Lions kahit pa taglay ng LPU Pirates ang twice-to-beat advantage sa kanilang semi-final match. Sa kanilang do-or-die game, tinalo ng San Beda ang LPU upang makausad sila sa finals sa score na 82-72. Lamang ang San Beda sa pagtatapos ng first half, 41-38. At sa third quarter, nagpaulan pa ng 3 ang Red Lions upang lumayo sa LPU 66-56. Nagpatuloy ang magandang play ng Red Lions sa huling quarter upang maiselyo ang panalo. Makakatapat ng San Beda Red Lions ang Mapua Cardinals sa best of 3 series. Patok na pasyalan ngayong holiday season ang zip line at bike line sa Bintar, Ilocos Norte. Tunghayan sa report ni Gab De Luna. Isa ka bang adrenaline junkie o mahilig sa kakaibang adventure? Ating pasyalan ang 270-meter zipline at bike line sa Bintar, Ilocos Norte, ang umok ni Siwawer Ecotourism Nature Park. Patok ito sa mga turista ngayong holiday season. Yung umok po kasi, yung Tagalog ng umok is pugad. Tapos yung festival namin dito sa Bintar, which is Siwawer po. And then malapit po siya sa mga bundok, kaya tinawag po na umok ni Siwawer. The nest of the Siwawer, parang ganun po. Perfect din ito sa mga nais labanan ang kanilang fear of heights. Sigurado namang safe na safe ka dahil ang mga trained personnel mismo ang maglalagay ng harness. Tanaw ang magagandang view ng bundok at ilog. Dito rin makikita ang mga lumilipad na Siwawer. Isang klase ng ibon na sa bayan lang matatagpuan. Sa ganda ng mga tanawin, tiyak na hindi mo na mararamdaman ang pagkalula. Ayan mga kapuso, pagkatapos nating mag-zipline, nag-biking naman tayo pabalik. Dito lang tayo makaka-experience ng biking above the waters. Yung umpisa ay nakakakaba pero nung nakita ko dun sa taas, sobrang enjoy. Ramdam ko naman na safety ako kasi may harness. Araw-araw, bukas ang umok ni Siwawer. Pinaghahandaan daw ng LGU ang pagdami ng turista ngayong papalapit na Pasko at kapistahan ng bayan. Ngayong Christmas season, marami pong bakasyonista. Yun po yung pinaghahandaan namin, ma'am, dito sa para ma-accommodate namin silang lahat.
kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pansamantalang isinara sa mga jeep biyaheng Eastern Dagupan ang Gomez Street sa Dagupan City. Sa ngayon, pinapadaan muna sa Burgos Street ang mga jeep na biyaheng Salisay, Tambak at Mangin. Sinimula na ang pagpapataas ng kalsada at konstruksyon ng drainage system sa lugar. Sa ngayon, panawagan ng POSO ang pangunawa sa mga motorista. Malaking ginhawa raw sa lahat kapag natapos na ang mga proyekto. Samantala, tinangay ng agos ang isang magsasaka matapos na tumawid sa ilog sa kasagsagan ng pag-uulan sa Baggao, Cagayan. Nakatutok, Ivy Hernando. Dalawang rubber boat na ang ginamit ng autoridad para sa pagpapatuloy ng search and retrieval operation sa nawawalang magsasaka na si Carlito Joaquin, 56 anyos, sa Paranan River na bahagi ng Barangay Santa Margarita, Baggao, Cagayan. Ayon sa Municipal Disaster Risk and Reduction Officer ng Baggao, November 28 nang mawala ang biktima matapos bigong makauwi sa kanilang tahanan. Hindi raw siya nakasabay sa pag-uwi sa mga kasamang magsasaka dahil nagpakain pa ng alagang baboy bago ang tangkang pagtawid sa ilog. Napigtas yung tali ng kalabaw. Tapos yung kapote niya, nakita na sa may ilog, medyo malayo na doon sa kung saan siya inasahang tumawid. Mataas raw noon ang level ng tubig sa ilog. Nagbaka sakali pa raw ang pamilya at barangay officials na mahanap ang biktima ng 3 araw bago na i-report ang insidente, kaya kahapon lamang nakapagsagawa ng search and retrieval operation. Hindi siya nakabitaw sa kalabaw, siguro nabuhay sa kanya lang. Nakabitaw siguro kasi napigtas ang tali ng kalabaw. Higit 20 kilometers na ng ilog ang ginalugad ng autoridad. Sinisikap ng news team na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng magsasaka. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, panibagong buwan, panibagong mga paghahanda sa lagay ng panahon. Ayon sa Pag-asa, 1 o 2 bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Disyembre. At kapag ganitong buwan, kung hindi lilihis, papaleo sa bansa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Central Luzon, Eastern Visayas o Caraga Region. Base naman sa datos ng Metro Weather, magiging maulan pa rin sa Cagayan, Isabela at Apayao. May tsansa rin ng pagulan sa iba pang bahagi ng Cordillera, Aurora at Ilocos Provinces. Cannon Road, inirekomenda ng PNP na muling buksan para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Baguio City. Narito ang report. Pinabubuksan na ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Pangulo ng Regional Development Council ang Cannon Road. Base ito sa rekomendasyon ng PNP dahil sa nararanasang matinding traffic na naka-aapekto rin sa karatig bayan ng lungsod. Nito lang nagdaang long weekend, naranasan ng mahigit 2 oras na gridlock sa Baguio, Tuba at La Trinidad dahil sa kabi-kabila ang mga aktibidad. Base sa rekomendasyon ng PNP, kahit lang daw scheduled basis ang pagbubukas ng Cannon Road para maibsan ang problema sa traffic. Ayon kay Magalong, DPWH na lang ang hinihintay kung kailan tutugunan ang rekomendasyon, pero sana raw sa lalong madaling panahon. Sana na kung gusto ng DPWH na ma-open, susuporta kami kasi marami rin tumatawag sa atin na kapatulong. Wala kaming babaguhin. It's just that ang sigurong isang action namin is mas maaga yung deployment ng traffic personnel. Base sa panukala ng Baguio City Police Traffic Enforcement Unit, maaaring buksan ang Cannon Road sa mga paakyat na motorista tuwing Biyernes at Sabado. Bubuksan naman sa mga pababang motorista sa araw ng Linggo at Lunes. Sa nalalabing mga araw, gawing alternate ang schedule ng pag-akyat at pagbaba.
Malaki raw ang maitutulong ng pagbubukas ng Cannon Road dahil nasa 30% na volume ng sasakyan ang posibleng mawala sa Marcos Highway at Nagilian Road. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang DPWH. May 2023 nang isara ang Cannon Road dahil sa multiple land at rock slide bunsod ng mga nagdaang kalamidad. Isinailalim ito sa rehabilitasyon pero hindi pa kumpleto. Gayunman, pinadadaan na ang essential travels pati ang mga residente. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Schedule ng pagbisita sa Dagupan City Jail palalawigin sa Pasko at Bagong Taon. Conjugal visit limitado sa 2 oras. Sundan sa report. Tuwing Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado at Linggo ang araw ng pagbisita sa Dagupan City Jail. May inilaang oras sa mga nabanggit na araw para sa pagbisita sa mga person deprived of liberty. Walang inilaan na visiting hours sa Lunes at Biyernes. Pero ayon sa pamunuan ng Dagupan City Jail, palalawigin ang schedule para sa Pasko at Bagong Taon. Importante raw na maramdaman ng mga PDL ang kasiyahan at pagmamahal ng kanilang mga kaanak sa Pasko at Bagong Taon. Magtatagal lamang din ng 2 oras ang conjugal visit. Ibinida ng mga estudyante ng iba't ibang paaralan sa Bacara, Ilocos Norte ang sariling produkto sa Mini Agro Industrial and Commercial Fair 2023. Gawa mismo ng mga estudyante ang mga produkto tulad ng crispy pork belly, damit, laruan at iba't ibang pagkain bilang bahagi ng kanilang Technology and Livelihood Education subject. Bahagi na rin ito ng pagsasanay nila sa entrepreneurship na parte ng kanilang asignatura. 70% sa kikitain ay iuuwi ng mga lumahok sa commercial fair. Halos 100,000 katao ang dumagsa sa 2 araw na bagong Pilipinas Services Fair na ginanap sa City of Ilagan Sports Complex at Isabela National High School grounds. Layo ng programa na mailapit ang iba't ibang serbisyo at ayuda sa mga lalawigan. Kabilang sa mga serbisyo ang medical and dental, pamimigay ng mga gamot at wheelchairs, financial assistance at pamamahagi ng binhi, pataba at farm machineries sa mga magsasaka at pagbubukas ng mga kadiwa ng Pangulo Stores ng Department of Agriculture. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. At mga kapuso, inaabangan na ang Queendom Live. Bukas na po yan, December 2, araw ng Sabado. Buong pwersa sila Jessica Villarubin, Marian Osabel, Hannah Priscillas, Thea Astley, Rita Daniela at Julie Ann San Jose na maghahati ng isang maganda at masayang gabi ng musika. Huwag palampasin ang spectacular vocal powerhouse sa bansa, Queendom Live, 8 p.m. sa Newport Performing Arts Theater. Giant Christmas tree sa San Nicolas, Ilocos Norte, nagmistulang selfie station. Tunghayan sa report. Atraksyon ngayon ng Giant Christmas tree sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nagmistula kasing selfie station sa ilalim ng Christmas tree na nagmistulang tunnel of lights. Dahil sa sobrang taas, halos umabot na ito sa kisame. Elegante ang dating ng Christmas tree dahil sa kakaibang disenyo. Dinadagsa rin ang Giant Christmas tree sa Mariveles, Bataan. Napalibutan ito ng pailaw. Ikinatuwa at ikinamangha ng mga residente at bisita ang Christmas pasyalan. Hindi raw ito nakakasawang pasyalan, lalo na ng mga turista. Abala ang ilang person deprived of liberty o PDL sa paggawa ng parol sa loob ng Abra Provincial Jail. Mahigit 1 dekada na raw itong pinagkakakitaan ng ilang PDL. Iba't ibang disenyo ng mga parol ang kanilang nagagawa mula sa recycled at indigenous materials. Ilang LGU ang kanilang kliyente. Aabot sa 1,000 piso pataas ang presyo ng bawat parol. Nakiisa ang mga kapulisan ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa simultaneous ceremonial lighting of lanterns ng Philippine National Police. Nasa mahigit 30 naggagandahang parol na gawa sa recycled at indigenous materials ang pinailawan. May mga parol na yari sa bunga ng ipil-ipil, butil ng munggo, mga pinatuyong dahon, kawayan, talahib at mga palay. Meron ding pinagdikit-dikit na bulak, plastic bottles, tansan at tray ng itlog. Gab de Luna, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 24 days na lang, Pasko na.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.